Yon, claret naman tayo. Kung matatandaan nyo dun sa huling upload ko na Mel Sims Black, nabanggit ko na mahilig tayo sa mga straight calls. So, kung add nyo ako, makita nyo yung mga sparring nila. Dito sa farm, ito yung paborito ko na hinahalo sa mga kelso, sa mga round head, sa mga sweater. Sa susunod na ating pagre-review o pagbibigay ng reaksyon, yung ibang mga linyada naman na meron ako dito, meron tayong mga claret. Kung mapapansin nyo, mas gusto ko yung mga straight comb talaga. Mas gusto ko yung mga straight comb talaga. O, diba? Siguro nagkataon lang. O baka mas nagagandahan lang ako sa mga straight combs compared do sa mga P-comb na may mga alaga din naman tayong ganyan, no? Pero dito sa case ng claret, kumbaga hindi to nagkataon lang eh. Parang inuoblig ako yung sarili ko na i-maintain yung linyada na to. Bakit? Ano ba ang naitutulong ng claret sa ating mga program, sa ating breeding program? Considering na 100 taon na mahigit na nag-i-exist yung linyada na to. At alam naman ng lahat na ito ay dinevelop ni Colonel John Manning. Para sa akin, sa personal na opinion lang naman, at siguro naman yung mag-a-agree naman yung karamihan. Ang isang claret ay nakakapagbigay ng dagdag cutting ability. Kung ang inyong mga manok ang inyong mga alaga ay halimbawa nasa gradas na palo ng palo, hindi makapatay. Siguro nagkukulang din sa claret. Kasi parang tama yung sabi ni Atty. Ryan Abernica, shoutout sa iyo, Tony. Na yung mga paa ng claret parang may guided missile. Saka syempre, nakukuha rin yung lakas sa taas na ipapamana din, lalo na sa ground. May discarding umaway, talagang mabibilis, malalakas, na ipapamana din nila. May talino sila talagang umaway, madiskarte talaga. Yun ang nakikita ko dun sa aking mga production. At magmula nung kami ay nag-keep ng claret, kita ko talaga na medyo talagang masasabi na upgrade talaga. Saka isa pang natutuwa ako sa linyada to. Talagang compatible siya sa lahat ng mga bloodlines namin na nandito sa farm. Isa pa, nailalaban to ng pure. Alam niyo yung fighting style niya, yung angat sarado. Ganun siya talagang lumaro. Hindi siya yung typical na angat kung angat o ground kung ground. Talagang halos kompleto siya. Saka syempre kilala rin ng claret sa kanyang power, sa kanyang high breaker talaga siya. Saka naturalmente, siyensya yan eh. Nagkakaroon ng evolution, dumaraan yung panahon, lumilipas ang mahabang panahon, nag-evolve yan. May mga tao na talagang seryoso na nagkikip ng mga claret, hindi lang nila na-maintain kung hindi na-i-improve pa nila. Kung babalikan natin yung mga history, mga nasusulat, yung mga nauna sa atin, makikita nyo na mga single stroke lang mga claret. Pero ngayon, syempre, dala na rin siguro ng mga sweaters, dala na rin ng mga kung ano-anong linyada na may mga multiple na talagang mapapaa. Nakahaliwan na rin. Pero yung characteristic, dito ako natutuwa yung characteristics nila na ipapasa mo yung cutting ability, napakalaking advantage. Hindi naman natin sinasabi na kung ikaw ay may claret, syempre wala naman nagdo-dominate dito sa laro natin. Kung improvements ang pag-uusapan, yung pag-upgrade, yung fighting style, talaga namang naibibigay niya. Kaya natutuwa ako dito sa linyada na ito. Ano ba typical na mga itsura nila? Sila yung medyo mga sunog, mga wine red, nga, na white-legged. Pero kung mapapansin nyo, yung hawak ko, light feathered na siya, at saka yellow-legged siya. Pero ang isang makikita natin, talagang 100% na sila yung mga straight combs. Saka mapupula mata na dila talaga. Medyo masikip yung balahibo, ipitang sipit-sipitan. Ang silong medyo talagang masasabi mo na balansyado talaga, buntot maayos. At isa pang napansin ko, talagang naglalabas sila na kung hindi merong bandera, yung tinatawag natin, meron silang white stream sa kanilang mga pakpak. Kung meron din kayong mga claret dyan sa yarda nyo, sa farm nyo, paki-comment dyan sa ibaba kung saan nyo na-testing na i-cross at kamusta yung kanilang mga improvements, kamusta yung kanilang resulta. Dagdag ko pa nga pala, napakaginhawa nilang i-condition. As in, hindi siya high maintenance, napakadaling i-condition. Para siyang sa mga nakapag-condition, ay kukumpara ko siya sa mga hatch, sa mga round head, yung mga talagang buong-buo ang katawan. Ginhawang batakin, madaling i-training. Pag naipahinga man yung konti, okay na. Mga tipo na di ka masyadong pahihirapan sa training. Saka ang pinaka-importante, syempre, yung tumatagal sa basaan. Sobrang tapang ng mga claret.
Siguro gawa ng white hackle blood kasi yan yung pagkakaalam talaga natin na kung ano man yung composition niyan, eh, siguradong may white hackle. Yan naman yung mga naunang linyada nung araw, white hackle talaga. Yung hawak ko na to, bali 14 months old to. Basal, hindi pa nagagamit sa laban, hindi pa nagagamit sa breeding. Sa susunod, kita-kits ulit tayo, magdadala ako ng iba. Subukan ulit natin na mag-share ng experience.